Yung first step po natin, fill up application for registration form. So, after po nun, meron po tayong forms, pwede po tayo actually online and pwede din po sa office ngayon. Pero kung gusto niyo po online, mas madali din po kayo online, no? In-encourage din po namin kayo na gamitin yung online platforms natin kasi eventually lahat po updating, lahat gagawin po natin online. So ito po, yung pag-fill up po ng forms, yun po yung first step po natin. Anong forms? Dadaanan din po natin yan mamaya. Yung second step, apply for authority to print to issue invoices. Yung third step is yung certificate of registration na po natin. Kukunin natin yung form. 2303, yun po yung pinapaskill po natin, no? Yun po yung laging hinahanap ni BIR kapag nagta-tax map po tayo. And then, yung next is to get notice to issue invoice. Yun po ngayon is yung color green na po. Ayan. Then after that, register manual books of accounts. Ayun. So, yun po. Yung sa 1 to 5, yun po yung step po natin. Pero dadaanan din po natin yan ulit maya-maya. Iisa-isahin po natin sila. So first is, ayun, so ito po yung forms natin. So for pag individuals po, or yan, for individuals, ang gagawin po natin is yung form 1901. Pero kapag corporation or partnership naman po tayo is si form 1903. So again, kapag individual, 1901, kapag partnership or corporation, 1903 po. Ayan. Opo, individual. Ay, oo nga po. Business registration. Ayan. Tapos, I understand po na meron po yung iba sa atin is may business po din, no? Opo, so yan. So, kung nag-renta din po tayo, kailangan din po natin magbayad ng ating documentary stamp tax. Tapos yun. So, di ba po yung step po natin kanina, fill out form, and then, mag-apply po tayo ng authority to print po natin. So, ito po yung form natin, yung authority to print. Yung form natin is for 1906. Yan po is para meron po tayong printed na resibo. So, saan po tayo magpapagawa? Sa ating authorized printers lang din po, ano? So, ito po yung ating sample na receipts. So, ayan. So, requirements for registration, again, Form 1901. Ano po yung kailangan dalhin? For our case po, sa ating agents, ang kailangan po natin is ang ating IDs. So, yun po, dadalhin nyo po doon or any identification issued by any authorized government body. Ayan. So, be prepared na lang din po to pay 30 pesos for loose DST. Loose, DST for very printed receipt, invoice, or final and clear sample of principal issues of invoices. Ayun po. Halo-halo po kasi ito, no? Medyo madami pong requirements dyan, pero for our setting po, hindi na po kailangan to. Unless kapag hindi po kayo, kunyari po magpaparegister kayo, tapos hindi po kayo yung mismong mag-register. Kailangan po natin yan ng SPA. Very strict po tayo sa SPA. Yun po. And then, deadline, all individuals engaged in trade or business shall accomplish and file the application on or before the commencement of business. It shall be reckoned from the day when the first sale transaction occurred or within 30 calendar days from the issuance of mayor's permit. Ayan po. Basta kailangan po muna nating mag-register bago po tayo makakuha ng ating first pay. Kung baga po, bago po makakuha ng ating, bago po yung first transaction po natin. So saan? To the Revenue District Office having jurisdiction over the principal place of business. So yung mga nag-business po sa Trinidad, hindi po pwedeng mag-register kay Baguio. Ayan po. Para hindi po sayang yung pila natin. Ay, opo. Ang susundin po natin is yung residence po ng professional ha. Okay po, under the EOCT law. Ayan, so invoicing requirements naman na po tayo.
So in order for new business registrants to immediately commence is business operations, after registration, they shall be allowed to secure yung temporary receipt po natin. Sino po dito yung nakapag-try po na kumuha ng temporary receipt? Ayan po. Opo, no? Kasi kapag mag-business po tayo, pag nag-register po tayo, hindi naman po agad-agad yung ating authority to print. So, ang ginawa po ni BIR is meron po tayong temporary. Ito po si temporary. Temporary invoice po natin. Ayan, so they shall be allowed to use this temporary receipt. Ay, invoice ako pala, sorry. Invoice pala. So, pwede na po natin gamitin itong temporary invoice on the first year of business operation. Again, on the first year of the business operation or until its full consumption, whichever comes first. So, pag naubos na po ito, kahit andun pa po siya sa first year of operation, kailangan po is magpa-print na po tayo ng ating, pag-apply na po tayo ng ating authority to print. And so again, sinasabi lang po dito is only BIR accredited printers shall have the exclusive authority to print principal and supplementary invoices. And so issuance of receipt, issuance of invoices for every sale of goods or services to client, customers, buyers, the taxpayer must issue sales invoice. So for non-VAT, 500 and above, mandatory na po, no? 500 and above. Pag non-VAT, kailangan mag-issue po ng resibo kapag 500 and above yung transaction. Pero sa mga VAT na kasama po natin dito, regardless of the amount, kailangan po is mag-issue po tayo ng resibo. May question po ba? Yes, ma'am. Sige. Guys, if you have questions po pala, raise lang po ng hands, ah. Ma'am, ako, kasi kami po, bali yung, so we are agents ng company, yung re-resibuhan namin ay, si company, si AIA. Ayun. Kailan, is it for every sale po ba dapat? Kasi, di ba i-offer namin, pero monthly kasi humihingi ng resibo si AIA. Ma'am, yung nasa regulation kasi, you have to issue receipt kapag non-VAT kayo. Kapag nag more than 500 pesos na siya, kailangan mo nang mag-issue ng receipt. So, kapag may, once lang po ba meeting? Every time na may marireceive kayo, ma'am. Okay. So, monthly, pag nilabas na yung SOA, inilalagay natin. Parang kabilaan po siya. Kapag binigay na po sa inyo ng SOA, bigyan niyo po yung resibo, lagay niyo din po sa libro. Okay. So, ibig sabihin ma'am yung ilalagay sa receipt is yung, sa invoice is yung yung sa SOA. SOA namin. One receipt per month. Kasi yung sinasolution natin, or total. Yung sa commissions ninyo, ma'am, so meron yung times na yung commissions is hindi siya every month. Parang kunyari, ma'am, sa 15th day, or kailan po yung issuance or pagbigay po ng commissions? 3 days after At the 3 days approval of the business. Pero yung company, they issue us a SOA every month. Yung sa SUWA, ma'am, kasama na din po doon yung commissions, yung total. Yes. commissions, So bonuses, pwede na kami para easier for us. Question. Kasi yung mga SOA nila, before we give the commission, may tax na po yun. So pag maglalagay sila ulit, magsisend sila, niliresibuhan nila ang AIA na receive yung commission. Tapos nilagay sa book, subject to tax po ba ulit yun?
Bali yung tax po kasi na nababawas na sa SOA nyo is withholding lang po yun. Ibig sabihin, isa siyang system kasi ng BIR wherein ang mga withholding tax is parang kinakaltas or nire-remit ni company in advance yung portion ng income na yun sa inyo. So hindi pa yun yung total taxability ninyo, kumbaga. So may remainder pa po kayong kailangan bayaran. Yung mga wini-withheld po yun, may mga certain percentages po yun. Tapos depende sa registration nyo kasi kung anong tax type ninyo. So kayo yung magbabayad ng remainder ng na-withheld. Ganun po. Hindi po siya yung buo na yun. Kumbaga, yung nabawas po na yun is pwede nyo siyang i-claim na tax credit ninyo kasi previously paid na yun or withheld na yun. Ganun po siya. Iba pong, hindi po siya similar sa income tax na dapat ninyong bayaran. Follow up lang, sir. Sorry. Kasi on the employee side, representative ng EIT, paano po nila i-issue yung receipt? Kanino ibibigay? Kanino sa company? Escalade. Dati na yun. Pero sir, may question ako doon. Kasi diba, may gross kami, may withholding, kasi may net. So, ano ilalagay namin sa resibo, yung net? Yung net. So, May ano. Net. may part na without the withholding tax na. Ayun nga po, kasi di ba po sa SOA may gross, may withholding tax o may net income. So ano po ilalagay natin sa resibo namin? Pangalan mo, Queenie. Ay, inauna natin. Same actually ngayon doon sa resibo. Under sa receipt kasi na ini-issue ni insurance agent, there's a portion for the magkano yung total sales, less yung withholding, magkano yung payment made. So, yun lang din yung presentation niya sa receipt. So, mag-a-appear pa din doon sa resibo ni agent yung total gross, tapos yung yung kinaltas na withholding. Opo. Oo, klaro lang tayo doon sa withholding tax. How withholding tax yun. Kaya kung mapapansin nyo, yung binibigay sa inyo na Form 2307 is creditable withholding tax. Ibig sabihin, gagamitin nyo natin siya as tax credit. Opo. Tax credit lang siya. So for example, pag ako agent ako, ang tax due ko supposedly is 5,000. Doon sa 2307 na binigay sa akin, amounting to 4,000. So, 5,000, bawas ko si 4,000, ang maiiwan 1,000, yun pa din yung babayaran ko sa BIR. Okay, so creditable lang po siya. Ma'am, with regards sa temporary receipt, halimbawa kami mga bago, kasi noon sa panahon namin, parang feeling ko wala yung mga temporary receipt na sinasabi sa amin eh. So, saan po kami magpapagawa? At magkano po yan? Parang ganun, na requirements namin, yung temporary receipt na hawak namin as an agent. Kailan kayo nag-register mo? Ngayon lang. Ngayon na ako pasado yung kwan. Mag-register pa lang kayo, ma'am? Hindi, Or registered na po? ahente na. Register bago. Bago po. Tambak. Ano po ba? Nalisensyahan noon, nag-stop as an agent, tapos nawala din license sila, nag-license mo. Nagkwentuhan kasi kami ni Ma'am kanina. So, mag-reinstate si Ma'am, no? Babalik loob. So, sa case kasi ni Ma'am, parang mag-update siya as to BIR registration niya sa BIR. So, previously kasi nung nag-register siya, wala pa po talaga po yung BPI. BIR printed invoices. Kaya BPI. Hindi na BPR kasi na nga po, wala na po talaga yung receipt para wala na lang dituhan. Invoice po pa. Kaya BPI, hindi siya BPR. So BPI,
Parang mga 2020 lang po ata or 2021 lang lumabas yung temporary kasi po marami po kasi nape-penalty for no ATP. So para wala na pong reason po yung taxpayer po para sabihin na yung timer na So, nagbigay na lang po ng temporary, but it's temporary kasi para may liwi lang po kayo para mag-apply ng sarili nyong ATP. So, yung ATP naman po, pwedeng simultaneous after nyong mag-register by COR na kayo, apply na po kayo agad Saan? sa office. Sa office. So, Opo. ilang resibo yung parang may bibigay sa Eto, isa lang pong booklet per taxpayer, per registered po. Isa lang po ang ibibigay. Kasi po temporary lang po talaga. Opo. So, ito po actually is binibenta po 44 pesos 0.75 pag non-VAT. Pag VAT ka po ata is I think nasa 47. Hindi naman po siya aabot ng 100. Opo. So, lahat ng papasok or kaming mga coming back or baguhan, talagang may ganyan talaga. yes po, Talagang- naibigay sa first registration po, ma'am. Yan po. So, yun. Basta one booklet po lang po siya. Dapat po, after Pag naubos registration, na, kung sakasakali na ubos, wala na. hindi po, yun nga po, kasi temporary lang po siya, mag-a-apply ka po talaga ng ATP. Yun po yung, bibigyan ka lang po namin sa office ng ATP, Authority to Print, dadalhin mo po yun sa pinipili nyo pong printing press. Or pwede na rin po ninyong mag-sit na help sa office po mismo din, for your receipt na rin po. So, temporary lang. Kasi kung in case may kliyente, magbabayad o online yan, ang AAA Philippines ang magbibigay ng resibo. Yes. So, why do we have to give, to us, why do we have to give receipt again? Yung resibo po na ibibigay ninyo is yung commission po ninyo kay AIA. So yung bibigay niyo pong resibo, hindi po sa client, pero para kay AIA. Opo, na nagbigay po ng commission sa inyo. Source ng income. Opo. So yung riniresibo po natin is yung commission. Ah, okay. Thank you. Parang 12 lang yung may issue. For example, So, sa bali ano na ma'am, yung the whole SOA, sige, hindi pa. Ang ano po, example, ang AAA Philippines, can they not accumulate all or ano po, para lumalabas na calculation ito ang parang yun lang yung ilalagay ko dun sa receipt. Hindi ma'am. Yung sa resibo ma'am, mandatory po yun. Kailangan po, obligation po ninyo na magbigay ng resibo. Opo. Wala pong option na hindi mag-apply ng resibo, temporary man positive na yan. Parang income pa rin yung parang Ang alamatan nila, Dalawa kasi yung resibo. Pag tayo i-license na insurance agent, dalawa yung resibo natin. Yung isa, bigay ni BIR. Yung in-applyan natin sa BIR, ito yung dinidiscuss namin. The other one is given by AIE. Iyon yung i-issue nyo sa clients nyo na magbabayad for their, anong tawag na kasi doon? Premium payments. Okay, so pag magbabayad si insurance, premium holder nyo ng payments nila, ang i-issue po natin is yung resibo ni AIA. Okay? So, saan ko gagamitin yung resibo na ina-applyan ko sa BIR? Kasi, ang insurance agents kasi, it's just the same with other business owners. Okay? Ang source of income lang natin, imbes na ako may sari-sari store, may resibo ako. Ang source of income natin is being an insurance agent. Okay? Professional. As professional tayo. Financial advisor, tama ba? Okay? So, as financial advisor, may income tayo from PhilAm, from AIA. So, doon sa source of income natin, kailangan natin, pag na-receive natin yon, i-resibo natin using the BIR receipt na in-applyan natin kay BIR. Same lang din. May sari-sari store owner ako. Nagbenta ako, may income ako, tama? So, pag nagbenta ako, niresibuhan ko din si client ko, si Jigin Matang kanya.
Okay, so it's just the same. Ano? We have different sources of income lang. One of the sources of income natin is being an agent. So, doon sa source of income natin, kailangan natin issuean yun ng resibo based on the SOA na marireceive natin. So, para lang malinawan tayo, ano po bang purpose ng resibo? Ang purpose po ng resibo is proof po natin yan kung saan natin na-generate or ay kung ano po yung na-generate natin na income. Yung po kasi yung pinaka-proof namin. So, kayo po as insurance agent, yung resibo po na yun, ang proof po nun is may na-generate kayong income through commissions, through pagbebenta po ng insurance from your principal company. Si AIA naman po, nag-i-issue rin siya ng resibo kasi